All right, mga kababayan, mga kabirador, mga katokis, mga kapots, kamusta na po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating channel, Tokis ni Pidol. Ito po yung second channel ni Simply Tokis Vlog. Dito naman po tayo mag-upload ng isang video, no? Sana naman po masuportahan ninyo. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. So pag-usapan natin mga kababayan, itong si DPWH Secretary Vince Dizon ay naninindigan po, naninindigan at itinatanggi ang akusasyon ni Congressman Leandro Ngak-Ngak Libiste na inauthenticate daw ni Vince Dizon yung kanyang hawak na Cabral files. Okay, si Ngak-Ngak Libiste nag-iiyak na, mukhang walang kakampi. Siguro makukuhang kakampi nito si Magalong o kaya si Lacson, yung parehong mga pulis na puro ngak-ngak ging ng ngak-ngak. Oo. Tatlot na po sila sa grupo nilang ngak-ngak. No, ang advantage lang ni Libiste, may isa pa siyang grupo. Ano 'yon? Meow meow. At ganoon din po, si Representative Micaela Swansing, na chairman ng Committee on Appropriations sa House of Representatives, mukhang may magandang sinabi mga kababayan. Talagang gusto nilang mapigilan ang mawala ang pagdududa ng mga tao dito sa gobyernong ito na kurap, magnanakaw, ang mga kawani ng gobyerno, kasi meron po silang ipinapanukala dito po sa mga proyekto ng mga ahensya ng pamahalaan. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin si si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways. No, sa ulat po ng Abante TNT mga kababayan, ito po ang sabi niya. Dizon itinanggi pag-authenticate ng umano'y DPWH files ni Libiste. Pinabubulaanan po niya. Tinatanggi niya. Wala akong ina-authenticate kasi itong si Libiste nagpupumilit. Kasi mukhang yung Cabral files na hawak niya useless. Bakit? Sinong magsasabing totoo yan? Sinong magsasabing galing kay Cabral yan? Wala nga si Cabral na. Yumao na. Hindi natin alam kung nagpakamatay o pinatay. No? At ang bali-balita pa, si Libiste forcibly took that files from Cabral. Walang pahintulot si Cabral, inagaw niya, ninenok niya mga kababayan. Tapos sabi niya, i-authenticate mo. In-authenticate ni Vince Dizon ito. Todo tanggi ngayon si Dizon. Ito po, itinanggi ni Department of Public Works Highway Secretary Vince Dizon na in-authenticate niya ang anumang dokumentong hawak ni Batangas Representative Leandro Ngak-Ngak Libiste. Ayon kay Dizon, hindi niya maaaring patunayan ang mga dokumento dahil hindi niya ito nakita o nasuri. Tingnan mo. So sino lang nakasuri daw? Di si Libiste. Ito na yung hawak. Paano mo nga masasabing Cabral files yan? Hindi nga sinabi ni Cabral na galing sa kanya. Malay mo, gawa-gawa mo lang yan. Ang sabi mo, September, nasa yun na yan. Bakit hindi mo kaagad nilabas? It took you more than 90 days to pour it out in the public. Probably, nakagawa ka na dyan ng spreadsheet Ang dali lang kaya gumawa ng spreadsheet, mga kababayan. Biruin nyo yung Cabral files niya. May insertion daw si Manny Pacquiao. May insertion isang congresswoman na patay na 2022 pa. Bakit hindi mo nilinis? Hindi mo nasuri maigi. Naglabas ka ng dokumento. Ayan, Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, wala naman sa 2025, hindi senator ng 2022. Pero may insertion. Tapos yung isang congresswoman na matagal nang patay, 2022, may insertion pa rin. Di ba? Gawa-gawa mo lang yan, Libiste. Tapos, ipapa-authenticate mo para kampihan yung ginawa mong kalokohan. Ayon kay Dizon, hindi niya maaaring patunayan ang mga dokumento na hindi niya nasusuri. For the record, wala akong ina-authenticate na dokumento na hawak ni Congressman Leandro Ngak-Ngak Libiste. Hindi ko nakikita kung anong sinasabi niyang dokumento. So, paano ko naman ma-authenticate yan?
Ha? Biruin mo, naghahanap ka ng kakampi. Nandadamay ka ng tao. Nag-iiyak ka dyan, nagdadrama ka dyan. Ha? Bakit? Yan po ang style ni Digong. Manang-mana ka kay Digong. Oo, manloloko, mambubudol. Ngayon, ang latest na balita, mga kababayan, maglalabas daw ng file si Libiste na kung saan yan, pinirmahan pa daw ni Vince Dizon na authenticated. O, ngayon kung hindi kayo sasagot sa madaling panahon na patotohanan nito, ha? Ilalabas ko ito, checkmate ka na, Dizon. Checkmate na daw po si Dizon, ha? Naglalaro ka lang pala. Ngayong hindi ka sinasagot ng mga inaakusahan mo o ng departamento, sabi mo panalo ka na? We, ang galing ni Kupal, oo. Ha? Nagpupumilit, ngunit giit ni Dizon, pilit umanong kinuha ni Libiste ang mga dokumento gamit ang computer ng isang staff at sinave sa sariling flash drive. O tignan mo, nagpupumilit ka pala, ginamitan mo ng pagiging congressman, gago ka pala eh. Nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Lahat ito kinikwento sa akin ni Yusek Cabral nung nangyari at pinilit niyang mag-save ng mga files. Sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng isang staff, yung mga nangyari noong September. O, ayun naman pala eh. Pabulaanan mo to, Libiste, oh. May mga witnesses sa loob ng DPWH na ikaw ay mga agaw. Ikaw ay spoiled brat. Isa kang entitled nepo baby, hayop ka. Ha? O mariin daw itinanggi ni Libiste ang paratang. Weh, may mga witness eh. Tapos ang dala-dala mo pala pizza. O, di ba? Ngayon, wala kang kakampi. Kaya kung sino-sino tinuturo niya, pati si Yusek Castro tinuturo niya, mga kababayan. I-authenticate daw ni Yusek Castro. Ano sabi ni Yusek Castro? Sinimulan mo, tapusin mo. Ikaw ang accuser, provide the necessary evidences. Hindi yung nagtuturo ka, nananabit ka. O, di ba? You planted evidences, gawain ni Digong. Oo, nagmana ka kasi kay Digong, Kupal. O now, punta naman tayo dito kay Representative Micaela Suwansing. No? Sa kanila pong BICAM, sinasabi niya na ito daw po na budget ng Pangulo o budget ng mga Pilipino, yung mga proyekto na isasagawa ng Pangulo ng iba't ibang departamento o ahensya ng gobyerno ay ilalagay po daw sa isang transparency portal. Para makita natin, halimbawa, ang DPWH, may sarili silang transparency portal, yung proyekto sa isang lugar, makikita natin magkano ang budget, kailan gaganapin, ay kailan sisimulan at kailan matatapos. No? Nandiyan siguro yung progress, makikita natin. Okay, maganda yan. Ngayon, ang sabi ni Micaela Suwansing, proyekto ng iba't ibang ahensya ilalagay sa transparency portal para madaling mabantayan. O yan. Para madali daw mabantayan. So, gaano ka-accurate yung transparency portal na yan? Paano natin masasabi nga, ito, totoo ito itong budget na to. O ito, totoong proyekto ito Dapat yan, may magpapatotoo dyan. Dapat may magko-concur, may mag-a-affirm, merong mag-authenticate ng mga mamamayan doon. Halimbawa, isang flood control project sa lugar ng ABC. Halimbawa lang, sample lang. O yung mga mamamayan doon sa lugar na ginagawa ng flood control project na ABC, na lalawigan, sila ang magkomento doon. Dapat may komento, may open comment section sa bawat proyekto dyan sa transparency portal ninyo para mabasa naman namin, ma-update kami ng mga mamamayan doon na ito po, totoo po ito, ako po, saksi po ako dito, ito po ang ginagawa nila, latest ngayon. Dapat may mga video vlogs dyan, no? Ito po, sa araw na ito, sa linggong ito, dito na po sila natapos, on time po. Ha? Matatapos itong proyekto na to. Baka ma-advance pa. Baka hindi po matapos yung sinasabi nilang finish date na ganito, baka advance pa po. O no, pag hindi matatapos, o no na po ang development, ganon! Yan ang patunay. Mayroong video evidences. May mga nagko-komento, hindi yung makita mo lang na bar, 15% complete, 90% complete. Malay nyo, pwede namang i-manipulan yan Yung nagme-maintain lang ng website, bayaran mo yan O sabi mo ganito na. Di ba?
Ganun ng transparency. May mga video, may mga pictures. Micaela Swansing, ha? Mayroon umanong special provision na nilagay sa 2026 appropriation bill na nagmamando sa mga ahensya ng gobyerno inailagay sa transparency portal ang kanilang mga proyekto at ang estado nito para madaling mabantayan ng publiko. I agree. Tama yan. Ha? Halos lahat po, kung hindi man lahat ng mga infrastructure project, mayroon na po kanya-kanyang pagmamandato po natin o inuutusan po natin lahat ng mga ahensya ng gobyerno na ilagay po sa kanya-kanyang mga website yung transparency portal. So meron po doong project monitoring, project status, nandoon na po kung nabid, magkano nabid, sino ang contractor, ano yung actual na status ng implementasyon ng proyekto. So yun po talaga yung mga safeguards natin para maisiguro din na lahat ng mga proyekto ay ma-implement ng tama. I agree. Tama, di ba? Tama naman ako. Pag nasimulan na, tuloy-tuloy, dapat merong isa dyan, videographer or photographer na i-assign yung ahensya. O kung meron pa doon sa kabila, simultaneous, mag-assign kayo ng bawat dedicated government employee, mag-hire kayo, magbayad kayo para totoong transparency. Tama, mali. Para malaman namin. Starting date, January 15. May nagbibideo, okay, yan po, nilalagyan na po, ito po ang status. Huwag niyong pakikialaman yan, walang magtitreat. Ha? Ito po yung mga gamit, kararating lang. Ha? Tapos may nag-a-accounting. Ganon po, transparent na transparent. At least, matutuwa tayo, ayan yung pondo natin, natapos na, matutuwa yung mga nandun. So far po, in 3 weeks, ito na po, nakakakalahati na sila. Mukhang advanced ito na matatapos. Ito po yung mga bakal na nilalagay. Ito po yung mga measure ng bakal. Ito po yung quality ng semento. Ganon. Ay bakit, makita, bakit walang bakal? Ginawa ng walang suporta. Ganon, mga nakaw. O bakit ganito yung materyales? Dapat 2x2 ang kinuha. 1x1. Wala, kulang yan. Nakaw yun. Ganon, di ba? Dapat may actual na makita din yung mga materyales. Pati yung paggawa, yung workforce, yung workload. Yan, maganda yan. Maniniwala ako dyan. I-upload nyo yan sa transparency portal, di ba? Micaela Swansing, makinig ka sa akin. Dapat ganon. Pangulong Marcos, dapat ganon. May mga videos, parang YouTube lang. Laki-lakihan nyo yung mga data servers ninyo. Yung mga na cloud space ninyo. Yung data storage, laki-lakihan ninyo. O pag natapos na yung proyekto, hanggang kailan yung ilalagay nyo sa transparency portal yan? Dapat weather tested. Oo, di ba Pangulong Marcos? Hindi tatanggalin yung videos na yan, yung files na yan sa transparency portal hanggat hindi dumarating na weather tested. Ano yung weather tested? Lalong-lalo na sa lindol. Lalong-lalo na sa bagyo. Di ba? Tama. Okay? So, ako ganun ang gusto ko. Talagang full transparency. Diba? Naglagay na rin lang naman kayo, di full transparency para makita namin ano na status, hindi yung sinusulat nyo lang. Mamaya gawa-gawa lang. Dapat may video, parang YouTube. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, hanggang ilan. Ganon. Diba? Tama, mali. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.